These are NSS power stations, and that one is the Thunderbolt light. So, ang ating solar journey ay nagsimula dito sa unassuming small power station with 150 watts modified sine wave with 12 ampere hour battery na bumili ako ng panel 30 watts. Then yun yung first panel ko na binili at na separate panel at yun, nalagay ko. Ang kabitan nitong NSS ay ano tawag dito, 5.2 12 volt DC. Hindi ako kontento doon. Napansin ko na hindi siya secure. So, nag-tap ako sa loob ng XT60. So, XT60 na yan. Umagana pa rin to. Pero, yun ang ginagamit ko, yung XT60. Enjoy ako so much. Nagagamit yung electric fan. And so, bumili pa akong isa para dalawang electric fan. And, nung naglabas ng Thunderbolt light, yan, bumili rin ako. Mas maganda siya, pure sine wave na siya. By the way, nung binili ko yung second panel ko, second NSS, bumili 100 watts panel na yung binili ko. Ngayon, nung bumili ako nitong Thunderbolt, bumili ako ng 200 watt panel. So, yan, tatlo na yan ang ginagamit ko, I think, for around 1 month. And then, naisipan ko, i-expand yung aking solar usage. No? Kasi ito, 300 watts lang yung limitation niya. So, I doubt kung kahit yung washing machine kakayanin niya. So, yan. Nag-start ako mag-isip na what if mag-venture na ako doon sa actual solar setup. So, yun. Doon ko pa lang ako nag-start mag-decide na mag-try na yung malalaking setup. So, ang unang-unang binili ko ay batteries. No? Nagsimula sa isang 12 volt 100 amp hour CST battery with Bluetooth. Nandiyan, ayan. And then, nasundan pa ng isa. And then, nung meron na akong dalawang batteries na nakakabit lang dyan sa Thunderbolt, doon ko lang inisip na bumili na rin ng inverter. No? So, you have to understand, guys, that this happened in less than a month. No? For example, today is June 27. So, May lang nangyari itong, within May lang ko nabili yung mga batteries na yan. And because of that, mabilis masyado, bumili ako ng additional 200 watts to make it 300 watts na yung aking solar panel sa taas. And then, nag-order pa ako ng 595 watts. And nag-order ako ng 4 na rails na 2.2 meters na size. At saka yung mga end clamp, mid clamp, ayan, L foot. Mabilis masyado. Bumili pa ako ng dalawang extra battery. So, ngayon, I have 4 CST battery with Bluetooth. Actually, side story, pumalpak pa nga yung isa kong bili. Akala ko may Bluetooth. So, yung isa walang Bluetooth. Yung tatlo may Bluetooth. Yun ang explanation. Kaya, yung isa, nilagyan ko ng parang voltmeter. Pero, no worries kasi nilagyan ko naman siya ng balancer.
no? Nilagyan ko ng balancer. I don't know kung makukuha ko sa balancer. Ayan, para makita natin. There you go. Ito yung balancer po natin. Battery balancer HAO2. Ayan, si HAO2. Minimake sure niya na yung apat na baterya natin ay pare-pareho ng voltahe. So, bago ito lifesaver talaga to eh. Kasi before this, lagi ko minomonitor na kailangan pare-pareho yung voltahe ng apat. But because of this, fly and forget na siya. Magmula nang in-install ko, just meron naman siya mga terminals for battery 1, battery 2, battery 3, battery 4. Okay? So, yan. Nakasetup siya ng 2S2P. So, dalawa naka-series. So, 12 plus 12, 24. And then, dalawang naka-parallel. So, same volt. Dagdagan lang natin yung ampere. So, bale, lumalabas na 24 volts, 200 ampere hour ang aking baterya. May 30 dumating na si Zamdon. Yan. Aking first inverter. Dumating si Zamdon. Dumating si SRNE na 40 amp. Yan. Nung bumili ako ng panel, bumili rin ako ng isa pang extra kasi I don't think nakakayanin ng mga panels ko yung ng SRNE mga panels ko. By the way, ang final setup ko ngayon sa panels ay dalawang 240 watts na naka-series na nakaparallel sa tatlong 200 watts na series. So, yung configuration na yon, dalawang 200 watts series, tatlong 200 watts series, then pinarallel ko sila at dito pumapasok yan ngayon sa SRNE. So far, 30 ampere hour ang maximum na nakita ko na binuga niya. Over sa akin 24, so 30 watts times 24, that's the maximum na nabibigay nitong SRNE and the solar panels to my battery. Itong PowMR na siya naman sa kanya naman nakakabit yung 595 watts na solar panel. Hindi ko na siya masyadong monitor. I know that it's contributing probably half the capacity or less than half the capacity of what the SRNE can provide for my battery, pero hindi ko na siya inintindi. But suffice it to say that mga around 2:30, 3 o'clock puno na yung baterya with the Zamdon having 100 watt load. Okay, so emphasize ko po yon habang charge ni Zamdon ng mga panels natin yung baterya, may load pa si Zamdon na 100 to 200 watts. And yet, napupuno yung baterya ng around 2:30 to 3 o'clock. So, gusto ko nga sana dagdagan yung battery, parang kaya pa Kaya pa ng konting-konti. Anyway, so ayan po ang ating configuration. This is a Zamdon power inverter off grid. 1 kilowatt, 24 volts. Ayan. So far, it's been reliable since May 30. Namamatay lang yan pagka in-experimento ako. Niloadan ko ng plancha, ganyan. Siyempre, mamamatay yan, mag-a-alarm, and then pag talagang too much na yung load, mamamatay. Pag nag-alarm yan at tinanggal mo naman yung overload niya, mamamatay naman din yung yung alarm. Okay, so ayan. Ito yung ating mga safety chika. Guys, you have to understand, you have to forgive me that sabi ko nga, masyado pang maaga. Everything here is somehow a trial and error, experimental basis. That's why I cannot arrange the system
na final na talaga. This is all experimental pa. Tinitingnan ko pa kung ano yung tamang components, ano yung papalitan, ano yung saan ko lalagay yung mga wiring. So ayoko naman mag-waste ng too much wires on something na temporary. That's why ano lang talaga, just make sure na kahit pa paano safe pa rin naman. Kompleto naman tayo sa breakers at SPD. Ang ating battery, may mga breaker din naman yan. Even the AC out may breaker. So yan. Now, ano ba yung kayang patakbuhin ito? At to be honest, wala akong balak galawin si Meralco. Wala akong, because nga nasa experimental ano pa lang tayo nasa experimental stage, no, na tinusubukan lang natin. Single-handedly pinagkakabit ko yung mga nabanggit kong PV wire sa taas. Ako lang talaga mag-isa yung gumagawa, and this is just a hobby. So hindi ako professional pa dito sa bagay nito. Yeah, pure experimental. Wala akong balak ikabit sa Meralco, wala akong balak ikabit sa grid. Kung may masasave ako sa electricity, then masasave ko yon through this setup. Next inline po yan. Siguro next inline ng pag-aaralan ko na yung ATS. But as of now, minamaster ko pa yung tamang demand ko for demand dito sa bahay doon sa mga gusto kong patakbuhin. Actually, I'm right now, this Zamdon inverter, I was able to find a way to make our 2 horsepower inverter type Panasonic aircon work, no? So nagwo-work po siya with this Zamdon, kaya lang meron lang ako mga ginagawa pag start niya. Basically pag start niya, the first 30 minutes of the startup nung aircon using this inverter, meron akong kailangan gawin. So kukwento ko in tip. Okay, first isa-set ko siya, pag on ko sa aircon, isa-set ko siya sa 27 degrees, and yung fan niya, yung fan speed ng aircon, isa-set ko sa the lowest setting. So, I let it stay for that. Aabot yan ng very slow naman ang ramp up. Nakikita ko naman yan sa aking consumption, no? Very slow ang ramp up ng inverter type aircon. Okay, so sa 27 degrees na setting, maabot lang siya ng mga 700-ish, 800. A very few minutes lang siya aabot nun. And then after that, bababa na yun, magsisettle yun guys sa 500 and then 350. Yan. Pag nagsettle na sa 350, mga 15 minutes or so, ibababa ko na yung temperature again to 26 and then 25, and then magra-ramp up uli yan sa 800, then bababa uli sa 300. Pagbaba na, ganun yung sequence. So dahan-dahan ko ibababa yung yung temperature. Hindi niya ma-reach yung 1 kilowatt. Why do I do that? Because this inverter is only capable of running up to 1,000 kilowatts. Diba? So, ayun, mag-800, hindi magsisettle sa 300. Pag nagsettle na sa 300, hanggang 21 degrees po ang aking gustong setting, yung talagang ginaw na ako sa loob ng kwarto. Hanggang matulog na ako, hanggang gumising na ako kinabukasan. Once masettle na siya sa 21, bababa na yan uli sa 350, aakyat sa 500 from time to time, bababa uli sa 350, but never na yun lalagpas. Hindi niya na siya magre-reach ng 800 uli. And because of that sequence, for how many days now, how many nights, ginagamit ko itong Zamdon sa 2 horsepower aircon. And wala siyang nagiging problema.
hindi siya namamatay. Paggising ko sa umaga, siya pa rin ang nagpa-power. For security purpose at saka convenience, para hindi ako tatayo, kinabit ko yung AC. Okay, so naka-AC siya. Ayan, naka-AC si Zamdon. Nilagyan ko ng AC, backup power kung sakasakaling maubos yung baterya, but it never happened so far. How many days na? I think a week, 7 days na ganun ang ginagawa namin. Itong Zamdon ang pantulog naming aircon, and walang problema. Okay, so yan, yun yung ginagawa ko. So yung wiring arrangement po, ayoko lang talaga ipakita, nahihiya ako sana, pero ayun wala pa po akong 1 month na nagkakabit nito. Oo, may hilig tayo sa electronics, pero lahat yan hindi ko pa masabing ito na yung SRNA na gagamitin ko, o ito na talaga yung Zamdon na gagamitin ko. Tinitingnan ko pa lahat. Pagka nakita ko na, that's the time. Actually, may nakita na naman ako ng right place to set up by solar. Ito kasi para itong room na kung nasaan siya, itong workstation ko eh. So andyan yung mga relos natin, mga boxes ng relos nandiyan. Andyan mga gamit. Magulo dito sa kwarto nito kasi talagang work area ko to. Pag nag-settle na lahat, tsaka ko siya aayusin. Okay, so yun lang po ang masasabi ko. Sana may nakuha kayong something. I think very very important is yung paggamit ng watt meter, no? Bakit kayo susubok ng basta-basta? Pag-aralan nyo muna yung behavior ng mga appliances nyo. Pag nakita nyo naman na below 1,000 yung under niya, of course, scientifically, kaya nitong Zamdon, di ba? Much more kung katulad nung sinasabi ko na yung aircon ko, hindi naman niya tumatakbo ng 2 horsepower eh. Hindi naman 2 horsepower lagi tatakbo yan eh. Parang kotse lang yan, na ang kotse mo merong 87 horsepower or kahit 1,000 horsepower. It doesn't mean that it will always run on that top speed or on that top power. Hindi niya kailangan yun. Kung naka-stoplight lang siya, bakit naman under lang ng 1,000 horsepower yun? Siyempre hindi. Kung ang takbo niya lang 30 kilometers per hour, bakit naman tatakbo ng, hindi niya kakailanganin yung 2 horsepower para tumakbo ng ganon. So yun yung point. Pag-aralan po natin, scientific naman yan eh. Ang electricity naman eh, may mga laws of physics na nagko-control sa electronics. So electrical. So ayan. Yan ang aking journey. So may katanungan kayo about this components, okay naman siya. Sobrang gusto ko sa Zamdon is walang hiccup yan. Kung hindi ko yan i-overload, hindi yan mamamatay. 24/7. Lagi nakabukas yan. Lagi may load, light man or heavy, basta lagi umaandar yan. Nagustuhan ko yung toroidal system. Sa totoo lang, there's only one negative na nakita ko sa kanya. Pag ginamit ko siya sa video, even though well grounded siya, ayan, huwag nyo kakalimutan ng grounding ha. Yung kulay dilaw na yan, ground yan. The SPDs, nakakabit din yan sa ground. Kahit may ground siya, pag ginagamit ko sa malakas na video, yung tunog ng Zamdon na yung parang wave niya, na toroidal wave, maririnig mo doon sa sa power ampli. Yung power ampli ko kasi parang, I don't know, nung binuksan ko may toroidal rin yun transformer. So I don't know kung nagbabanggaan silang dalawa, kaya ang lakas nung parang ayun nga, yung ganong sound sa
na lumalabas sa power ampli driving my speakers. Ngayon pa lang nahuhulaan ko na talagang malaki matitipid namin sa kuryente, dahil ba naman yung appliance na nag-consume ng pinakamalakas namin na bill ay tumatakbo na pala sa solar. So yun, pero hindi pa nga hindi ko pa alam yung bill kasi wala pang 1 month yung setup. So ayan po, yan, from power stations. Actually hindi naman yung power station nagkaroon na ako ng yung mga lights, yung mga solar lights, solar floodlights. Meron ng mga ganun ako before, and nakita ko very very durable, at saka 3 years na sa akin since before pandemic, 5 years na sa akin, 4 years, and buhay pa rin sila. Kahit mahina na yung battery, buhay pa rin. So from there, pinagpapalitan ko na rin yung mga batteries noon, and hanggang ngayon okay pa rin sila. Yun yung mga nakaka-inspire sa akin talaga na bumili na ng power station. And then eventually, ito na nga, this is actually my first inverter. So plano ko ngayon is bumili ng mas malakas na. Siguro 3 kilowatts would be enough. 3 kilowatts. Yun talaga yung magiging enough. Hindi na ako magwo-worry nung kailangan ko pang bantayan yung pagbukas ko ng aircon, kasi nga kailangan iset ko yung limit na hindi aakyat ng 1,000. Magagamit ko na siya sa induction cooker, magagamit ko na siya sa sa air fryer, kasi mga malalakas yun and then most especially yung plancha, sa plancha nung kasambahay namin, kung 3 kilowatts siya, yun ang iniisip ko. Kasi minsan nahuli ko siyang nagpa-plancha, hindi niya alam, tutunog dito yan. Dinideny pa niya na ginamit niya. Pag tingin ko sa kwarto, nag-stop siya, pero yung heat ng plancha kitang-kita mo pa rin na parang ramdam mo pa rin yung nagre-radiate pa rin ng heat. So hindi naman namatay si Sam doon, init-init lang siya, nagtunog-tunog lang siya. Ayun. So yan, ito po, no? Hindi po tayo professional. My excuse for having this kind of setup is that everything here is just experimental. Yung makita ko pa lang na tatakbo siya as I imagine it. You know, papalit ang component, baka sa payday sale, baka bumili na ako ng isa pang Sam doon. or baka mag-try din ako ng ibang brand, no? Baka mag-try din ako ng high frequency inverter. I don't know. Hindi pa ako talaga sure. Because manghihinayang ako na hindi na gamitin itong Zamdon na to kasi maganda siya. I think for normal or regular load, okay pa rin siya. Pero yung for higher demanding appliances, I want to buy a bigger capacity inverter. Yan po. So yeah, kung may katanungan, again, tanong nyo lang.